Noong unang nirelease itong phone na 'to, para sa akin isa siya sa mga pinaka-overpriced sa phone that time. Dahil para sa presyo na 20,000 to 23,000 pesos, definitely napakadaming mas sulit sa kanya para sa ganung presyo. At ito lang naman ang Samsung Galaxy A37 5G. And after lang ng ilang buwan, dahil ngayong 2026 lang din to na-release, bumaba na yung presyo nito from 23 to 23,000 pesos, nasa 13,000 to 10,000 pesos lang. Almost or 50% na yung pinakabinaba niya after lang ng ilang buwan. And dahil nga sa dami na ng mga phone na nagtataasan yung presyo, definitely isa sa best choice ang Samsung A37 5G kung mabibili nyo siya sa ganung presyo. Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin itong bad boy na to. Bale, gusto ko lang linawin na currently mabibili lang natin yung 13,000 to 10,000 pesos na presyo niya sa Shopee and also Lazada. Mostly sa Shopee kasi meron sila mga vouchers, so pwede nyo pong gamitin yung voucher natin. Link in the description down below. And yeah, kung maghahanap kayo nito sa mga physical store nila ngayon sa SM Mall, for sure yung presyo nito is nasa previous na SRP pa din. Anyway, para nga pala sa mga bago, welcome dito sa Paraco's First Look Tech. Dito namin ginagawa ng first impression unboxing yung mga phones na i-cover natin sa Paraco's Tip and Tips. Ang motto namin dito, no script, no fancy edit, just pure unboxing and experience na. Kaya ngayon, simulan na natin. Bale, definitely, just the same lang din ng ating Samsung A56 and A57 yung ating overall box design. Wala naman nagbago. And guess what? Dahil nga manipis to, wala tayong kasamang charger sa loob. Bale, una natin makita yung unit mismo and then yung isang box na nandito, which is may Samsung branding. And ito yung una natin buksan. Bale, dito sa loob nito, actually, common paperwork lang naman din yung makukuha natin, just like before. Makukuha natin dito yung ating SIM ejector. And then, sumunod naman dito is yung mga common na inclusion, which is yung ating charging cable, USB Type-C to Type-C na yan. Good, good. And then, nandito naman yung ating mga paperworks and that's pretty much it. Wala namang masyadong special, just common unboxing experience lang naman. Then, sumunod na dyan, after nung mga paperworks na yun, yung ating unit itself. And look at that design. That's the color black variant. I don't know if meron pang available na ibang color kasi nung nag-check ako, wala na ako nakita na iba pang variant kung hindi itong color black. I don't know if meron pang available, so check nyo na lang po dyan. Anyway, tanggalin natin to. Yan. Yeah. Good experience. Yeah, good experience. And ito na yung pinaka-overall look ng ating Samsung A37 5G. And actually, first impression lang agad, no? As in, pinaka-first impression, since sa-unbox kong A56 and A57, masasabi kong kamukha siya ng A57. Actually, yun yung unang-una ko agad napansin, yung grip ko sa kanya, yung overall texture niya, Samsung A57 na Samsung A57. Pero meron ako mga key points na lang na napansin agad dito, as in, kakahawa ko pa lang sa kanya. Unlike sa Samsung A57, mas makapal itong ating Samsung A37 5G. And also, plastic lang yung ginamit nila na frame dito, pero confirm na ginamitan to ng Corning Gorilla Glass Victus Plus para sa kanyang back panel and also dito sa ating display panel, which is good thing. Bali, ino-open na natin siya. And habang ino-open natin to, just like I said kanina, A57 yung datingan, Samsung logo dito sa ibaba, bandang middle, and then, glossy back. So, unang-una agad dating impression, kilala nyo ako, hindi ako fan ng mga glossy back finish. Kapitin talaga ng fingerprint. And dahil nga, wala nang masyadong naka-include sa mismong box ito, required tayo bumili ng phone case. Siguro maglalagay na lang din ako dyan ng mga preferred na phone case ko para sa Samsung A37 5G. Bale, currently, nasa latest One UI 8.5 na po tayo dito and under na rin ito ng Android 16. And kung hindi ako nagkakamali, makakakuha tayo dito ng 3 years and above na software update. Hindi ko confirm kung 3 years or 5 years, basta nandyan lang yung nagsisit for sure dahil nasa mid-range level itong A37 5G natin. And pagdating sa One UI, alam na ninyo yan, Samsung is Samsung. Maganda yung kanilang overall software, snappy yung animation na ginamit, at maganda yung overall introduction or yung pinaka mismong setup or user interface nitong ating One UI operating system. Alam na ninyo yan for sure para sa mga Samsung user. At ang mga gusto ko dyan is responsive yung mga AI features natin. Kagaya na lang na itong ating circle to search. Yan, got it lang. And then circle to search tayo dyan. As you can see, responsive yung mga yan. Actually, mga common things lang naman na nagustuhan ko sa software nila. Mostly isa yan talaga sa pinakabentahin nila. Pero hindi lang yan. Pagdating sa chipset na ginamit dito, ginamitan to ng Exynos 1480, which is a good chipset din kung ako yung tatanungin. Talagang pumapalag pa din yan pagdating sa mga light moderate game.
Pero mas malalaman natin yan kung totoo nga ba yung sinasabi ko sa full review. So isasalang namin to sa mga bigating games, Genshin Impact, MLBB, and CODM. Lahat ng mga most na nilalaro nating game, isa-set up namin or isasalang namin yan dyan. Titingnan namin yung magiging performance, kaya abang-abang. And the same ng A56 and A57, meron din silang the same na 5,000 mAh battery capacity and 45 watts fast charging support. Actually, goods na yan kung okay yung tatanungin para sa isang Samsung phone dahil ilang beses ko na rin naman yung napakita sa review natin sa A56 and A57 na at the end of the day, yung optimization pa rin talaga ng brand sa power consumption or yung battery usage nila sa mismong phone, yung nagmamatter the most. Hindi yung mas malaki na battery dahil kung malaki nga yung battery mo and then malakas naman mag-consume yung mga features na itong device na to, baliwala rin. Ilang beses na rin natin yan nakita sa ibang mga brands and alam na ninyo kung ano yung brands na tinutukoy ko. And lastly, yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito para sa presyo niya, meron na siyang eSIM support na rin or eSIM ready na rin siya. So kung gagamitin natin ito sa mga travel, backup phone, at kung ano-ano pa, goods na goods yan, walang magiging problema. Naka 120Hz Super AMOLED screen na rin tayo dito. So pagdating sa kanyang overall display, definitely panalong panalo. Since Samsung to, alam na naman natin yung kanilang overall capability pagdating sa display. Talagang sharp, vibrant, and also super solid ng overall sharpness ng kanyang display. Kung makikita ninyo dyan, talagang sharp na sharp. And yan at iba pa yung pag-uusapan natin sa full review na gagawin namin. So yan lang muna sa ngayon. Marami tayo talagang tatalakayin dito at talagang aalamin natin. And susuriin pa natin to sa mismong full review kaya abang-abang kayo dyan. For sure, habang pinapanood yung video na to, na-edit na namin yung full review. And also, ako rin una magsabi, if maghahanap kayo ng validation kung okay nga bang bilhin to, ako rin una magsasabi na yes. Goods na goods sa bilhin ang Samsung A37 5G and also kung makakakuha din ako ng Samsung A55 5G, ilalagay ko rin po dito sa video description yung link ng bad boy na yan. Anyway, yun lang muna sa ngayon. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video.